kindly sit down. Thank you for your courtesy. Agriculture Secretary Emmanuel Piñol. Tama, totoo lang, everywhere I go, ang hinihingi talaga ng tao is, yung abono, tawag nila. It's abono pati yung seedling. Diyan tayo. Agrarian Reform Secretary Jan Casticiones, Maguindanao 2nd District Representative Jahid Mangadadato, Armed Governor Mujib Ataman, Maguindanao Governor Ismail Maguindadato, Maguindadato Mayor Freddy Mangodadato, basta lahat silang Mangodadato na sikat. Ang tahaba ang recipients ng Governor's Land Distribution Program, mga kasama, mga kapatid, Assalamualaikum. I have always told everybody, military, police, lahat, even the cabinet, na tayo po ay hindi magkaroon ng kapayapaan hanggang walang resolution itong mga kapatid natin nagrebelde at mabigyan ng lupa. Ganun lang yan. Hindi madadala ito sa patayan. Mauubos tayo na walang kakwenta-kwentang rason. You know, rumarami yung tao. Noon, malaki ang mundo kasi maliit lang ang tao. Kukunti lang. Ngayon po, ang mundo ay lumiliit dahil maraming tao na bilyon. Kung anuman ang makuha mo sa gobyerno o binili mo lupa, hawakan mo yan. Kasi balang araw, lahat tayo, wala nang makitang lupa na masabi niya that this is my land, that God gave it to me. At pwede mo nang ipasa yan sa pamilya ninyo. In the long run, alam mo ngayon, wala tayong oil. So every time tataas yung oil, automatic tataas lahat yan. Yan hindi natin even if you hang me, wala tayong magawa. Bitayin mo man ako, pag tumaas yung oil, tataas talaga yung presyo. Because everything that you see is a product of oil. Yung mga makina, yung jeep mismo, ito, ginagamit ko, steel, sahig, lahat ito, silya ninyo. It's all oil. Kasi hindi magagawa yan kung wala yung makinarya. And that machine or equipment runs, ang binabahog dyan, oil para umandar, para gumagawa ng ganito, lahat, wiring, aluminum, oil lahat yan. Ngayon, binigay ng Pangulong Diyos sa Indonesia, binigay sa Malaysia, binigay sa Brunei, pero wala sa atin. Kaya tayo, pag-increase, wala tayong buffer, walang reserva pang sagang, pang-cover natin. So pagtaas niyan, taas lahat. Brunei, Malaysia, Indonesia, pwede lang sabihin na, wag muna, total, meron tayong sarili domestic atin. So mapigilan natin yung pagbigla-biglang pagtaas ng lahat ng presyo. But someday,
ang binigay ng Diyos sa atin, lupa. Ang problema is, half of the Philippines, tinatamaan ng bagyo every now and then. Almost in a cycle. Kada every 2 months, every 3 months, dadating ng malakas. But, alam mo, sa awa ng thanks to Allah, the merciful, the giver, meron tayong lupa. Balang araw, itong mundo ito, titingin sa mga bayan na may lupa, na walang bagyo, at ito yung Pilipinas. Dito sila maghanap ng pagkain nila at lahat na. If we could just cultivate every inch of the mountains, it's rubber or coconut. I'd like to tell you my experience. Pumunta ako ng northwest ng Davao. Na-weather ako sa chopper. So pumasok ako ng squall, yung medyo thunderstorm, na alam mo, pag nasa loob ka na ng clouds, hindi mo na malaman ang langit pati lupa, walang direksyon yan. Ang kumpas niyan gumagano kasi hinahampas ng hangin ng... So, but fortunately, nakakita kami ng butas, naglanding kami. Pag-landing namin, hindi namin alam, sabi ko, saan ba tayo? Pero yung mga bahay doon sa bukid, manliliit lang naman. Bungalow was the biggest. Chalet was yung parang uniforming liit. So sige ako tingin, maya-maya itong mga bata, do not be offended, lahat tayo may sariling style. Pagpasok nila doon sa eskwelahan, nagsisigaw, chopper, chopper. Alam ko, nasa Ilocano country ako. Ganon ng Ilocano nga. Chopper, chopper. North Cotabato tayo. Kita ko sa lugar ni Piñol, hanggang dulo ng daigdig sa bukid, may kahoy. Rubber or coconut. Ganon katyaga ang Ilocano sa lupa. Ilonggo, maraming Ilonggo. Damo na silang Ilonggo nga si Pidyo daan, Lunggo. Pero more of ano sila, yung makikita mo sa Jensan. So, ang Ilocano lupa. Mga kapatid kong Moro, if you are there, I just distributed yung ginahawakan kong dokumento. That's about, on the average, 2-3 hectares. I distributed something like 1,740 hectares lahat yun. So marami kayong beneficiaries dyan. Kunin ninyong inyo, cultivated, hintayin mo lang ang panahon na pag nakulang na ang pagkain because of the climate change, wala nang tutubo doon sa iba, tayo naman yung may lupa at tayo naman yung mapresyo. Natin, pag i-hold natin yung planting season natin. Rice, hindi na masyado. But we have so many plants here. Malawak ang bukid. Ang plano ko, ibigay lahat. Sabi ko nga kay Secretary Castriciones, ibigay mo na lahat yan sa panahon ko. Lahat ng lupa ng gobyerno. Wala namang nakikialam dyan. Pati bukid, ibigay mo na, ititulo mo. Para mataniman at maging progresibo. Mayaman ang North Cotabato. I said, even the mountains are being planted with varied,
kung ano-anong mamahalin, rubber, then coconut. Tama si Manny Piñol, about 10 years from now, Cotabato will be rich. Ngayon, pag may panahon pa, pag natapos itong away, at mayroon na yung legal entity na barn, make use of it, then add more lands in the hands of the people na nagtatanim. Kasi ang Pilipinas, agricultural. Maraming gustong papasok. Mani nga, sabi niya, kailan yan? Kasi maraming gustong pumasok na mga Pilipino. Ayaw ko yung... Gusto ko maraming yung may pera na Pilipino gusto na pumasok dito. Agricultural endeavors. Kung maaari lang, Pilipino lang ako. Para atin lang. Wala namang masama kung magdamot ka ng iyo. It's not... Unahin muna natin sarili natin. Bakit tayo So, up to now, I have about 60,000 hectares already nung na-presidente ako. Hindi na natin kailangan ang NPA. What for? Yan man ang kampanya nila, ibigay nila ang lupa sa tao. Kaya ko bang ibigay yan? Binibigay ko na nga eh. Ano ba naman diferensya nila ako? Sila walang typewriter, putang ina. Paano nila i-type yung... Ako, nandyan yung opisina, nandyan yung sekretary. Inuutosan ko, sabi ko, ayaw ko ng padaloy-daloy. Pag naglabas sa bunganga ko yan, totohanin ninyo yan. Kasi yan ang pangako ko. Para sa akin, it is a matter of honor for me. Pag nagbitaw ako ng salita, yun na yun. Yun ang dapat na moro. Pag bitaw ko ng salita ng tao, huwag mong paltusin kasi mapapahiya, mawawala ang... I lose face. Kaya dito, pabilisan ko pa. Lahat ng lupa ng gobyerno ibigay ko na yan. Anong gawin natin yan? For what? For the future generation? Hindi, mas mabuti pa you prepare the cultivation now. They will just continue the enterprise. Rather than wait for them, tapos hindi matapos-tapos itong gulo dito sa atin, Mindanao. Kaya ako, lahat, I have the remaining 3 years. I will dedicate it to a peaceful Mindanao kung anong klaseng resolution. You know, the presidency, isa ka lang so many million. Okay, alam ninyo, dito nanalo ako lahat. In all of the Moro areas, Hulo, Basilan, talagang nag-landslide ako. Lanao del Sur, doon taga-roon ang lola ko. Landslide ako, about 84 something. No. Hindi talaga kayo nagkamali. Kasi, yan nga, inuna ko, ayaw ko lang mag-ingay. Naman di ako masyadong maano na tao eh. Pupunta ng TV, magyabang. Ayaw ko nga yung adulation, yung pasalamat, gano'n. Trabaho ko yan eh. Akin basta itong ano, kung makuha ko sinor, kung ang siyala kung mag-usap kami at nakuha ko ang loob niya, medyo peaceful. Ang ISIS na naman ang kalaban natin. Ang ISIS po ay violente na ideolohiya. Hindi Muslim, hindi yan. Kanila yung pag-interpret ng Bible, Quran, na masyadong corrupt. Walang alam yan kung hindi pumatay. Ano ba naman? Turuan tayo nila dito magpamatay. Paano yung mga anak natin? Anong gawin nila kung maubos tayo dito, patayan?
Iduluhiya ng Arabo yan. Hindi naman iduluhiya ng Maguindanao yan. Ang commonality natin is Islam. But Islam does not say that we should kill each other, whether Christian or Muslim. Ako na nga nagpapagitna eh. Kasi tisoy ako. Tisoy sa Maranao eh. Ako na nga ang nagsasabi sa inyo, ano ba ang kailangan natin? At ibibigay ko, basta tama lang sa konstitusyon. Ibibigay ko yung lahat, may 3 years ano. Then after that, you, the leaders, ang inshallah kung sino kayo, then take care of Mindanao. Take the part that you are supposed to have as a political entity. Bitawan ninyo yung arma. Wala talagang mangyari yan. Maputukan lang yung bayag mo dyan, sige ka, lulo niyang mga baril. Totoo. Dahil ibig kong sabihin niyang pagpasok ng ganon, marami namang nawalaan ng nawalaan sundalo, pati sibilyan, paglasing, sige, boom! Wala na. Dating doon sa bata, wala ka na. Tapos, magrumentado na kasi lubipad na yung kanyang buang. Sabi ko nga bitawan ninyo yan. Ako lang totoo na. Lao na dito. Useless talaga. It's useless to fight. We talk. Ako pa naman na makainti. Ano sabihin niya, komunista, ibibigay ang lupa. Bakit? Sila pa marunong magbigay? Utang ina, typewriter lang yan, pati sukatin mo doon sa surveyor. Sukatin mo yan. Ilan dyan? Estimated. 50,000 hectares. Dandahanin mo. Bukid. Hindi lang. Tataniman niya ng upland rice kung gusto ninyo. Pero the fact that wala na masyadong lupa, it's a piece of jewel. Parang alahas ng balang araw yung. Alam mo kung ano? Ito ha. Yung Boracay na ang dumi. Nilinis ko. Inutosan ko si Secretary Anyo, pati si Roy Simato, pati si Berna. Linisin ninyo. Sabi ko, bigyan ko kayo ng 6 months. Nalinis. Noong nga magbukas, kita ko, salamat, Presidente Duterte. Hay ka, pag-umpisa kung anong mura nila sa akin. Hinayaan ko lang. Itong mga putang inan to. Bantang. Sige, basta ako, tiniis ko lang. Noong pagkatapos, niyaya nila ako sa opening. So, huwag din niyo akong pasalamatin. Putang, trabaho ko yan. Sige, open for business. Hindi nila ako pumunta. Pumunta ako ng gabi sa likod ng Boracay. Ang ginawa ko, pumunta ako sa isang barangay, tinawag ko lahat ng IT, sinabi ko, yung likod ng Boracay, likod ng beach, lupa yan ng gobyerno. Land reform ko yan, ibibigay ko sa inyong mga natibo. Wala akong binigyan na Kristiyanos. Kaya